Good afternoon mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at ito po ang Newsroom 5 Live. Napapanood po tayo sa www.news5.com.ph, Newsroom 5 sa YouTube, pati na po sa News 5 at News 5 Features Facebook pages. Follow us on Instagram at News 5 Features for some snippets. Mga kapatid, ngayong hapon po, usapang bakuna tayo. Tutukan po natin ang kahalagahan at mga benepisyo nito. At para po pag-usapan yan, kasama natin mismo ang kalihim po ng Department of Health, Secretary Francisco Duque III. Thank you so much for joining us, Secretary. Maraming salamat, Cheryl, at sa iyong mga taga-subaybay at taga-panood. Isang karangalan ang makasama ka at pag-usapan ng mga napakamahalagang mga programang pangkalusugan. Opo, particular na nga po itong bakuna. It's kind of alarming, Secretary, dahil ngayong 2018 ay tumaas po ang ating kaso ng tigdas. Around 3,000 cases. A lot higher from last year. Na ang nakakalungkot po dito ay maiiwasan naman po ito. It's a preventable disease. Bakit po medyo tumaas ang kaso po natin this year? Well, alam mo, yung naitala na 3,000 cases ng tigdas, pinakamalaking bahagi dito ay sa NCR, National Capital Region. At alam mo, ang NCR ay isa sa mga nagkaroon ng makontrobersiyang Deng-Vaxia implementation program. At dito ay talagang nadungisan ang ang imahe ng immunization program ng DOH at kaya kakaunti ang gustong magpabakuna kahit na naman yung bakunang laban sa measles ay matagal ng subok at ito'y dekalidad, libre at ligtas. Exactly. Kanya kailangan ho talaga na ang atin po mga ina ay wag pong mawawalan ng tiwala at paniwala sa atin pong mga subok na mga bakuna. Meron po tayo mga 12 hanggang mga 14 na bakuna na matagal na po natin ibinibigay yan. Kanya wag po kayong magdududa sa pagiging epektibo ng ating mga subok na mga bakuna, libre. Ikaw nga, ilang beses ka na nabakunahan. Laking bakuna po ako. Kompleto po ako sa bakuna. Kaya ganito ako kalusog. At saka naniniwala ko, lahat din ng mga magulang na nanonood sa ngayon, ay karamihan dyan, kung hindi lahat ay nabakunahan. So, huwag po natin pagkait naman sa ating po mga anak. Exactly. Ang pagbabakuna, sapagkat ito po talaga ay makakapagbigay proteksyon laban po sa mga posibleng makamatay na mga sakit, kung tawagin natin vaccine preventable diseases. Okay. No? Ano po ito, Secretary? Well, marami yan. Meron tayong bakuna laban sa TB meningitis, BCG, no? Meron tayong tinatawag natin na oral polio vaccine, ano? Meron tayong pentavalent vaccine. Itong pentavalent vaccine na to, 5 klase yan. Ito yung laban sa diphtheria, tetanus, pertussis. Meron tayong bakuna laban sa Haemophilus influenza type B. At meron din tayong bakuna laban sa hepatitis B. Meron tayong bakuna sa measles, mumps, rubella, meron tayong diphtheria, tetanus, at pertussis. So, meron tayong para sa mga bata at matatanda, laban naman sa tinatawag natin Streptococcus pneumoniae o yung pneumonia na sakit, ay meron tayong tinatawag na pentavalent conjugate vaccine. So, lahat ito libre. Malaking ang investment ng ating DOH, ng ating gobyerno, para talagang mapatunayan natin sa ating mga kababayan na ang ating gobyerno ay binibigyan prioridad ang kalusugan ng ating pong mga kabataan, ang mga sanggol, at ang ating pong mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbabakuna. At wag po natin kakalimutan, sunod po sa tinatawag natin tubig inumin or potable water. The next most important public health intervention, immunization. 4 na milyon hanggang 5 milyon mga katao ang nasasalba mula dito sa mga sakit na nabanggit ko. That I enumerated all these infectious diseases, no?
At ito mga kapatid, sabi nyo nga po, Secretary, ay libre po ninyong makukuha. Ito po ay available sa mga health centers. Sa mga health centers natin. At ito po ay dumaan po sa pagsusuri ng ating pong Food and Drug Administration at pre-qualified ang karamihan po sa ating mga bakuna na talagang ito po ay meron tinatawag na safety, efficacy, or quality at affordability. Hindi na, sabi nyo nga po, hindi na bago. Ito pong immunization program ng ating pamahalaan. Well, I'm 44 years old, so long way before. 44 years ago siguro po itong immunization ng ating... 1970. Oh, Nag-umpisa na tayo. 1974. So, apat na Umabot dekada ako. na. Opo. Oo. So ito po, siguro, ang kakulangan lamang po ay yung tamang edukasyon. Kahit kung ano ang naidudulot, magandang naidudulot ng bakuna sa ating mga anak. So siguro po it's best that we educate them, Secretary. Paano po ba natutulungan talaga ng bakuna yung ating katawan na labanan po ito nga pong mga vaccine-preventable diseases? Well, unang-una, ang pagbabakuna, para kang, kumbaga, the way it works, no? Kung paano po ito nangyayari sa katawan. Pagka tinurukan ka, pagpalagay natin, bakuna laban sa measles. Yung measles virus, hindi naman yung buong measles virus yung ilalagay sa'yo. Nabawasan na ng mga nagdudulot ng sakit yung katangian ng virus. May tinatawag tayo live attenuated measles virus. Hindi yung buong virus ibibigay sa'yo kasi magkakasakit ka talaga. No? Pero ito, ay kapag naturukan ka nito, ang katawan mo, magre-responde ito sa pamamagitan ng likha ng antibodies. Okay. Antibodies yan yung parang sundalos natin sa katawan. So, kapag panlaban natin yan. So, naturukan tayo ngayon, yung katawan natin, ang reaksyon yan ay lilikha yan ng mga sundalo o antibodies. So, mag-aantay ng ilang panahon, okay, magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na parang reserve ng antibodies mo, no? Na kapag yung tunay na sakit ang dadapo sa'yo o yung makaka-apekto sa'yo, yung katawan mo, alam na niya, kilala ko itong virus na to So, meron memory B cells. Yung memory B cells, asa dugo natin yan, no? Na siya ngayon ang magbibigay hudyat doon sa atin mga cells ng katawan, white blood cells, no? B cells, gagawa sila ng maraming antibodies katulad nung una niyang ginawa sa unang pagkakataon na naturukan siya. Okay. Okay? You get it? Yes, So, meron yes. tinatawag na anamnestic, very technical, anamnestic response. Pero yung sundalo sa katawan mo, Yun ang handa magpoprotekta. na. Sila na Oo. ngayon lalaban. Kilala namin ito. Papatayin namin itong virus na. Kaya hindi ka nagkakasakit. So, napakamahalaga. Meron ka sundalo ngayon, panlaban doon sa mga sakit na nabanggit ko sa'yo. TB, diphtheria, tetanus, pertussis, Tigdas. measles, or mumps, Polio. rubella, polio, pati nga sa Pneumonia. kababaihan, Opo. yung human papilloma virus, Yes, HPV. HPV. Yan. Hepatitis B. Isipin mo yung mga sakit na yan. Malubhang mga karamdaman yan, mga sakit na makakamatay yan, lalo na sa mga bata. Mga bata, mahina pa ang mga resistensya ng mga bata. Yes. Kaya nga sa unang taon gulang, kailangan talaga makumpleto nila ang mga takdang bakunahan. Ang concern po siguro rin ng mga magulang, Secretary, ay yung kung gaano ka-safe at effective po itong kalidad ng bakunang ibinibigay po natin sa ating mga sa mga bata po ngayon. Well, ligtas at dekalidad ang ating mga bakuna. Como ito naman ay dumaan sa pagsusuri ng ating Food and Drug Administration at ang ating pong mga bakuna ay WHO pre-qualified. So malaking bagay yun. Ibig sabihin, dumaan din ito sa mga pagsusuri, malaliman, malawakan na pagsusuri ng World Health Organization. So meron silang sistema, meron silang mga network na alam nila na itong mga bakuna na ito ay tunay na dekalidad, ligtas, at abot kaya para sa mga gobyerno. Secretary, klaruhin po natin o linawin natin yung mga misconception para talagang makuha po nila yung tamang sagot. Una po, tinatanong po, bakit nilalagnat yung mga bata pagkatapos ng bakuna? Normal na reaksyon ng katawan niyan, sinat. Kasi nga, naglagay ka ng bahagi ng virus, pumasok sa katawan mo. So,
nagre-react yung katawan mo, yung sinasabi ko nga na-stimulate yung immune system natin. Ito yung immune system, ito yung defense system. Alam mo, kung ang bansa, meron tinatawag na Department of National Defense, Okay. at meron siyang military, meron siyang Air Force, may Navy, ang katawan meron din ganun. Meron din siyang Defense Department. Okay. Meron din siyang, yan, yung mga dugo natin, yung mga white blood cells, yan ang mga lumalaban. So, pagka nagpakilala ka o nagturo ka ng attenuated virus, yung sa measles, pagpalagay mo na, yung katawan mo magre-react dyan. So, magkakaroon ka ng konting sinat, pero minor reaction lang yan. O pamamaga doon sa site ng Kung saan pagbabakuna. itinurok Tama ka. yung pong bakuna. So, Oo. yan pero, po, kung mga lang yan, kapatid. transient. Sandali lang yan, tapos mawawala na. Okay. Pero ganun pa ba, kinakailangan, kung medyo nagkakaroon talaga ng, say, tumatagal yung lagnat, dali lamang sa paggamutan para masuri at matugunan ng doktor at iwasan ng komplikasyon. Pero meron ng gamot yan mga yan. May nag-overdose po ba sa bakuna? Wala naman na Clear mga po yan. gano'n. Kasi malinaw naman. Hindi naman ito parang binigay ko yung bakuna sa'yo at ikaw magtutulog sa sarili mo. Kundi kailangan pumunta ka sa health center at may schedule ka. Meron kang record na kumpleto ba yung bakuna mo. Sa kadalasan, 3 bakunahan yan para makumpleto. Oh, okay. Sige po, mas maganda po kasi sabi niyo nga pinakamahalaga yan doon sa unang taon ni baby. Yes. Diyan po yung pinakamahalaga mga kapatid na bakuna na dapat makuha ng mga inyong anak at hindi dapat ma-miss. Okay, ano-ano po yung mga bakuna na dapat ibigay sa unang taon? Lahat po ba itong napag-usapan natin na mga preventable diseases, Secretary? Karamihan dito sa unang taon ng bakuna ay yung BCG, laban sa TB meningitis. Tapos yung pentavalent vaccine, ito yung mga diphtheria, pertussis, tetanus, yung HIV, ito yung Haemophilus influenza type B, hepatitis B, meron tayong oral polio vaccine, meron tayong MR, measles rubella, at saka yung measles mumps rubella, at meron din tayo nung atin pneumococcal pentavalent vaccine laban sa doon sa mga sakit na nangyayari dahil sa Streptococcus pneumoniae. So ito yung mga kadalasan na within 1 year ibinibigay. Paano po kung lumagpas sa isang taon? Ibig sabihin po ba hindi na nila pwedeng makuha ito? Hindi naman, may catch-up. Pwede naman yan. In fact, meron din tayong mga bakuna, grade 1, grade 7, kinukumpleto din natin. Bahagi nung scheduled, completed dose of immunization. Paano po pag hindi na kompleto? Well, pwede naman na ito catch-up lang. Ihabol? Oo, ihabol lang. Kasi Parang the same- bibigyan ng boost. Oo, parang booster lang. Ganun lang talaga yun Oo. So, wala naman problema. Pero mas maganda sana sa tamang takdang oras, maibigay. Para mas optimal yung tinatawag natin pagpapalakas ng resistensya or immunity. No? Kasi immunity lahat yan Yung kakayahan labanan ng katawan yung mga sakit na posibleng makaapekto sa atin sa kalusugan. So yung bakuna, yan yung parang first line defense mo yan no? At meron din tayong tinatawag na gusto kong bigyan diin, yung herd immunity. Yung herd immunity, ibig sabihin yan, hindi mo naman kailangan talagang lahat bibigyan mo ng bakuna, pero madami ka nang mabibigyan. Kung meron man pailan-ilan na hindi nabakunahan, hindi na pwedeng makapasok yung sakit kasi nakakapaligid na sa kanya yung hindi nabakunahan, mga nabakunahan na. No? So, herd immunity. Parang meron ng nabakura na sila. No? Yung kung sino man yung hindi nabakunahan o nakalimutan bakunahan o sobrang hirap at hindi nakasama sa programa ng lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng bakuna. So, yung mga ganun ba? Ano po ang aasahan, lalo na ng mga first-time moms, ano po? Pagkapanganak po nila, meron na pong bakuna na ibinibigay di po ba bago pa makalabas si baby sa ospital? Yung tinatawag natin yan, yung maternal neonatal tetanus, yung atin hepatitis B, first scheduled dose, at saka BCG. Okay.
So pagkatapos po niyan, so may mga doktor po kayo, di ba mga kapatid? So papaalalahanan sila ngayon kung kailan sila babalik. Meron silang record eh. Kailangan itago nyo pa Itago yan, yung po baby natin. book. O, yung baby book o yung schedule. Manual. May manual Opo. po yan eh. Nakalagay. O, dito ang unang araw mo naturukan. Después, ang susunod mo schedule. Ganito. May day, date, time. So, andyan na. Tapos nakalagay kung ano-ano na yung mga bakunang naibigay sa iyo. Eh, napakamahalaga itong documentation na ito o patunay na nabakunahan ng bata. Kaya mga nanay, huwag po natin isasantabi ito pong mga record na ito dahil napakamahalaga po itong record na ito. Dahil dyan po ay magiging kampante kayo na alam niyo itong listahan ng mga bakunang ito ay talagang ay nakapagbigay ng proteksyon sa inyo pong mga anak. Kung 2, 3, 4 ang inyong anak, dapat bawat isa sa kanila meron po silang record ng pagbabakuna. At kinakailangan po, itagong po natin yan. Mahalaga po iyan. Mga kapatid, napakahalaga po ng bakuna para sa inyong mga anak. Maliban po sa, ang maganda nito, pinoprovide po ito ng pamahalaan ng libre. Bilyon ang gastos ng gobyerno dyan. Ano po? Galing sa buwis ng ating mga mamamayan. Galing ano? din po sa atin Galing yun. din po sa atin yan. Huwag na po natin Sayangin. hayaan na dahil lang sa nadungisan ng isang kontrobersiya, hindi po ito ay dapat mawalan po kayo ng tiwala o kumpiyansa dahil laki ho ng gastos. 7.5 billion po ang gastos ng ating gobyerno para masiguro lang po na protektado kayo sa mga sakit na pwede ho talagang makamatay. More than po dun sa libre ito po'y puprotektahan ang inyong mga anak. Alam mo, kung wala kang bakuna, ma-hospital kayo, grabe ang singilan yan. Pagka na-hospital kayo, ang laking gastos niyan sa gobyerno natin, sayang naman, imbis na yung pondo mapunta sa edukasyon, mapunta sa mga ibang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Bakit? Ito na yung bakuna eh. Ayan na. Subok, ligtas, dekalidad, libre. Samantalahin natin ito dahil napaka-epektibong programang ito para po sa kapakanan at sa ibabaw po ng lahat ng iyan, pag-ibayo natin ang kalusugan ng ating pong mga kababayan, ang ating pong mga kabataan at ating pong mga sanggol. Kasi ang mga anak po natin, hindi naman makakarating yan sa health center kundi natin dadalhin. Tama so po ito yan. po yung responsibilidad nyo, obligasyon nyo, na dalhin po sila. At ito po ay regalo nyo na po itong pagprotekta sa inyong mga anak. Dahil because you mentioned po kasi ang TB meningitis. Oo. I do have a brother that got hit ng TB meningitis when he was less than 1 year, 9 months. 9 months old only. He's now 37, but nagkaroon po siya ng permanent brain damage. Yun na nga. Ngayon, mga kapatid, kung sila po ay mapoprotektahan natin, magiging normal po ang kanilang buhay. So, siguro po, Secretary, yung pong inyong apela, kasi hindi lamang po ito isang sektor eh. Malaki po ang role ng buong community, the health centers, the parents, and of course, the Department of Health, para po ma-encourage natin yung mga magulang na dalhin po yung kanilang mga anak sa mga health centers. Oo, katuwang po ng inyong Department of Health ang mga pamahalaan lokal. At sila po ang nangangasiwa at tumutugon direktamente sa mga pangunahin na programang pangkalusugan at kasama po dito ang bakunahan. So ito po ay unang-una libre at ito po ay inyong makukuha doon po sa mga health centers para po sa inyong mga routine, fixed site routine immunization at tuloy-tuloy po naman ang pagbibili ng atin pong DOH ng mga bakuna na naaayon po sa mga pamantayan ng pagiging ligtas, dekalidad at abot kaya at libre nga po at ito po ay dumaan sa pagsusuri ng FDA at WHO pre-qualified, World Health Organization pre-qualified ang ating pong mga bakuna. So huwag po tayong magdududa sa pagiging ligtas at pagiging mataas na antas o dekalidad ng ating mga bakuna na subok na nagdaan po ang mahabang panahon. 4 hanggang 5 dekada na po
na napatunayan po natin 4 hanggang 5 milyon mga buhay ang nasasalba natin taon-taon. Kanya ako po'y nananawagan muli sa ating pong mga nanay. Huwag po natin kakalimutan ang mga takdang oras na kinakailangan. Dalhin po natin si baby. At siya po, samahan ninyo at mabakunahan sa ating pong mga health workers na sila naman po ay nagpakadalubhasa o sila ay nagpakasanay kung paano magbigay ng bakuna, administration ng immunization. So, wala po kayong dapat pag-aalinlangan. Huwag po kayong magkakaduda. Dahil talaga po, malaki pong tulong ang bakuna sa kaligtasan po ng inyo pong mga mahal sa buhay. Mr. Secretary, thank you for joining us this afternoon. Isang karangalan ang maanyayahan ng iyong napaka-magaling na programa. Salamat po. At sana po ay tuloy-tuloy ang ating pong pakikipag-ugnayan para maisiguro natin maging matagumpay ang lahat ng programang pangkalusugan dulot po ng inyong Department of Health. Thank you. Mga kapatid, may replay po tayo sa www.news5.com.ph, pati na po sa FB at YouTube pages. Ako po si Cheryl Cosim. Magandang hapon po sa inyo.